Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 44 ng Stolen Life. Sabi naman ni no Mamita, talaga bang si Para ang tinutukoy mo? Siya po yung nakapatay sa apo nyo, hindi ba? Sabi ni Apo Berta. Oo, siya nga to. Talagang siya po talaga yung nakikita ko. Tapos naalala ni Mamita Aso, nag-flashback sa kanya yung mga pangitain, yung mga signs ng pagbabago ni Lucy. So samantalang ito namang si Fake Para umiiyak at todo ang pasasalamat niya sa best friend niya. Maraming salamat talaga sa iyo bro sa regalo mo sa akin. Kahit hindi ko man makasama ang pamilya ko, titingnan ko lamang sila sa picture na to, parang kasama ko na rin sila. Love, Darius, saka Cheska, hintayin nyo ang pagbabalik ko ha. Maraming salamat bro. Naglakas tuloy yung loob ko na lumaban para makita ko sila balang araw. Sabi naman ni Joyce, tama yan bro, laban lang tayo. Kailangan gawin mo, wag ka lang susuko. Napapaiyak na rin si Joyce habang tinitignan yung best friend niya. Samantala, ang sabi naman ni Apo Berta, hindi ko po talaga alam kung paano po siya nakapasok sa katawan ng manugang nyo, kung paano po siya nagposes. Saglit lang, nandiyan na si Lucy, magtago ka. Mamita, nandito raw po si Cheska. Tumawag po siya sa akin. Nasaan po siya? Lucy, napaga naman ang uwi mo. Ang bilis naman yata. Mamita, hindi na po kasi natuloy yung client ko kaya umuwi na po ako agad. Sige po Mamita, punahan ko na po si Cheska sa kwarto nyo. O sige, iha, umakyat ka na dun sa taas. Nung pag-alis ni Fake Lucy, nagkatitigan na lamang yung dalawa, si Apo Berta saka si Mamita. Binigyan niya ng senyales na umalis na. Samantala ito namang si Manang Bering, binigyan ng Pachi Bar, merienda si Isaac. Manang, parang alam niyo na gutom na ako ah. Paano ko hindi malalaman, malayo pa lang ako, naririnig ko na yung tunog ng tiyan mo. Salamat dito Manang ha. Kayo ba kumain na kayo? Mamaya na ako. Sige na, kainin mo yan lahat, pakabusog ka. Isaac, sa akin lang naman. Diba, umaalis si Ma'am Ason. Hindi ko na kasi alam kung saan siya nagpupunta. Sa akin lang, kapag nakikipagkita pa rin siya kay Apo Berta, wag mo na sana siyang isumbong sa mga amo natin. Diba mahal natin ang trabaho natin? Napaduwal si Isaac. Huwag mo nang ituduwal. Nasubo mo na, lunukin mo na. Kaya naman Manang, para bang pinapasubo nyo ko sa suhol nyo. Grabe ka naman makasalita Isaac. Hindi naman suhol yung ginagawa ko. Sa akin lang naman, nag-aalala lang naman ako. Diba? Matapos lang talaga tong problemang ito kay Apo Berta. Promise, itigil na ako, hindi na ako makikialam sa problema ng pamilya nila. Sa akin lang, mahal ko ang trabaho ko. Ayoko rin naman mapahamak at matanggalan ng trabaho sa edad kong to. Marami pa rin umaasa sa akin, pamilya ko. Sige na Manang, di ko naman kayo kayang ipahamak Maraming salamat. Ito namang si Fake Lucy, lang niya naman talaga kung kailan tinatawagan, ang tagal-tagal sagutin ng tawag, tapos kung kailan naman hindi kailangan tumatawag sa akin, paano may kailangan kaya laging tumatawag. Nay, ba't ba tagal-tagal yung sagutin yung telepono? Kasi naman anak, kumakain ako. Ano ba yun? Parang sa tono ng pananalita mo mukhang galit ka, may problema na naman ba? Ay nako Nay, sobra ang galit ko, sobra talaga yung problema ko. Alam mo Nay, nakuha ko na nga loob nung mag-amay. Wala akong problema doon, pero itong ason na to, talagang nagmamatsyag talaga sa akin, minililihim yung matanda. Pagkagaling ko sa bahay niya para sunduin ko si Cheska, hindi ko nadat nandoon yung spirit guide. Alam ko talagang nakita sila, siguro nakatulog na, kaya pinaalis niya ng spirit guide. Eto na, nagpunta na nga si Mamita Ason kasama si Apo Berta sa tinutuluyan nitong kondo. Paano nangyari yon? Ang sabi mo, si Para mismo ang nakapose sa katawan ni Lucy. Yan din po ang kailangan kong malaman kung ano po ang kasagutan. Ngayon lang po talaga ako naka-encounter ng ganito sa lahat po ng mga kliyente na nakaharap ko. Mahirapan po talaga tayo. Pero isa lang po talaga ang nakikita ko. Hindi lang po siya basta sumapi sa manugang ninyo. Meron po siyang masamang intensyon. Meron po siyang binabalak. Kailangan nyo pong ipagbigay alam ito sa mga kasama nyo sa bahay. Sabi kasi ni Apo Berta, kamusta po yung mga kasama nyo sa bahay? What do you mean? Sabi ni Mamita, kailangan nyo po silang pag-ingatan. Pinuntahan ni Fake Lucy si Auntie Belen, nanay niya.
Sabi niya no, si Darius, kaya ko siyang malusutan. Di ba nga hindi nga siya naniwala dati nung napanggap si Lucy na siya mismo yung totoong Lucy. Sinabi niya yung katotohanan, di ba? Kaya ngayon, kaya kong lusutan pero tong asun na to, kailangan talaga mawala yung duda niya sa akin. Sabi naman ni Auntie Belen, di ba nakikita ka nung spirit guide ko yung pagkatao mo? Ay nako Nay, nakikita niya lang naman ako bilang isang demonyo, sabi ng nanay niya. Kahit na, paano kung magsalita yung spirit guide na yun? Lalo na kasama pa niya si Tanda. Panigurado alam na ni Asun yun. Sabi niya no, kailangan ko pa rin mag-ingat, kailangan mawala ang duda niya sa akin. Ngayon eto na, sabi ni Apo Berta, Ma'am, kailangan niyo pong tawagan yung apo niyo para ipag-alam ito sa kanya. Sabi naman ni Mamita no, paano kaya nangyari yun? Saan naman napunta ang kaluluwa ni Lucy? At saka nakakulong si Para, di ba? Nakakulong siya. Paano niya nagawa yung mag-possess? Yung bang humiwala yung kaluluwa niya at sumanib sa manugang ko. Ngayon eto na, tumatawag na nga si Darius. Sabi ni Fake Lucy, speaking, tumatawag na asawa ko. Huwag kayo maingay dyan na ya. Gusto ko pa naman sana mag video call, kaso makikita ni Darius yung loob ng bahay mo. O love, bakit nakapatay yung camera? Love, mahina kasi signal dito eh. Love, ang sadya ko lang naman kaya tumawag ako sa'yo. Tumawag sa akin si Cheska. Nalaman ko na bago pala yung gamit ng cellphone. Binilan mo pala siya ng cellphone, love. Napakabata pa niya para gumamit ng ganung kamahal at kagandang model. Ay naku love, updated na mga bata ngayon no. Yung kaibigan ko nga, yung anak niya, natutong magbasa at sumulat sa kakapanood lang ng video sa paggamit ng bagong cellphone. Hayaan mo na, saka pinagbawalan ko rin naman siya. Binigyan ko naman siya ng limitation sa paggamit ng cellphone. Okay sige love, naiintindihan ko. Tungkol nga pala kay Cheska, meron pang isa. Tumawag siya sa akin, sabi niya wala ka pa raw sa bahay. Love, meron pa kasi akong inaasikaso dito sa garden eh. Kailan ba uwi mo? Di ba bukas na uwi mo? Dapat bukas pero mag-extend pa ako ng isang araw kasi marami pa akong business na asikasuhin dito. Naku love, ang tagal naman, miss nakakita sa kamay. Yan mo love, darating na ako dyan. Sabi ng nanay niya sa Auntie Belen, ang landi ha. Sabi ni Fake Lucy, talaga, kailangan talaga mapa sa akin yung si Darius no. Kaya kailangan ko talaga pag-igihan. Ngayon eto na, tumatawag na si Darius. Sabi ni Apo Berta, eto na po yung pagkakataon ma'am para sabihin niyo po ito sa apo niyo. Mamita, kamusta ka dyan? Eto apo, okay lang ako. How's your trip in Davao? Eto Mamita, maraming inasikaso, busy. Pero okay naman. Kailan ba uwi mo dito? Mga 2 days pa Mamita. Mag-iingat ka dyan ha. Mahal na mahal kita. Kayo rin Mamita. At syempre alagaan nyo yung sarili nyo. At please take care sa mag-ina ko. Sige na, ako na bahala. Sabi ni Apo Berta, Ma'am, ba't hindi nyo po sinabi? Tapos kinabukasan, eto na. Katawagan ni Fake Lucy si Auntie Belen, Nay, pupuntahan kita ha para mapagpatuloy yung naudot natin pag-parlor. Tapos bibili na rin ako ng mga recipe para sa kalyos para naman may masmasan si Ason. Tapos pinabukas niyo yung gate kay Isaac. Ngayon, nung wala na yung mga amo nila, pumunta si Isaac dito sa lugar ni Mamita Ason para makapagkita kay Kalimbereng. Sabi naman ni Isaac, kayo naman manang, ba't dito pa talaga tayo magkita? Pwede naman kitang i-treat sa labas sa may coffee shop. Okay na yun. Kesa naman magpunta pa tayo sa coffee shop, gastos lang yun. Masarap naman ang kape nila dito. Saka dito ka muna, wag ka mag-alala para sa mawala ang amo natin. Napapansin ko lang kasi, laging umaalis si Mamita Ason, si Ma'am Ason. Hindi ko na inaalam syempre kung saan siya nagpupunta. Ba't hindi nyo po tanungin kung saan siya nagpunta? Ay nako, ayoko nang alamin pa, baka sabihin chismosa ako. Ayoko nang makadudog pa sa problema nila. Nakita mo naman na magkalayo ang loob nila ni Ma'am Lucy saka ni Mamita, diba? Sabi ni Isaac, siguro kailangan lang talaga nila ng bonding. Katulad ng dati, tama ka dyan. Ba't tayo mo naman tanungin si Apo Berta? Nako, ayoko nang tanungin. Baka kasi magka-problema pa. Basta bahala na sila dun kung magkita man sila. Samantala, ito namang si Fake Lucy, Nay, papunta na ako dyan ha. Kaya bilisan mo, dapat base ka na para makalis na agad tayo. O ito na nga anak, ito nakatapis na ako ng tuwalya, maliligo na ako. Naku Nay, bilisan mo. Naku naman, tanda-tanda mo na. Piling bata pa rin. Naku naman, ang arte ha. Parang di mo rin naman to nakita. Nung bata nga tayo, sabay tayo kumaligo. Sige na, maliligo na ako.
Ito namang si Mamita tumawag kay Joyce. Hello Iha, pasensya na sa istorbo matanong ko lang, papunta ba dyan si Lucy? Mamita, wala po siya nasabi sa akin. Bakit po? Nahanap kasi siya ni Cheska. Sabi naman sa akin ni Lucy, pupunta raw siya sa may garden, sa shop nyo. Ganun po ba? Baka po on the way na po si Lucy, Mamita. Ganun ba? Sige. Salamat Iha. Sige po Mamita, ingat po kayo. Ingat ka rin dyan. Ngayon nagtataka si Lucy, bakit tumawag ng ganun si Mamita? At ganun na sinabi niya. Ngayon sinusundan ni Mamita tong sasakyan ni Lucy. Sabi niya sa loob niya, saan ka ba talaga pupunta Lucy? Ngayon eto na, nakarating na nga tong si Lucy sa bahay ng nanay niya kay Auntie Belen at bumaba na nga ng sasakyan at pumasok. Sakto naman na dumating tong sasakyan ni na Mamita kasama yung driver niya. Ngayon kinuusap niya yung driver niya, Elmer, dito ka lang ha. Kailangan paglabas ko ng bahay, nandito ka pa rin, hintayin mo ko dito. Opo madam, okay po. Ngayon sabi naman ni Mamita sa isipan niya, kaninong bahay kaya itong pinuntahan ni Lucy? Sino kaya ang pinunta niya? Ngayon eto na si Lucy, talagang nagmamadali. Ano ba yan, Nay? Bilisan mo naman. O ito na nga, tapos na ako maligo. Ba't ang tagal-tagal mo maligo? Sa banyo ka na ba nakatira? Nasa biyahe pa lang ako, tapos pagdating ko nasa banyo ka pa rin. Ang sarap kasi maligo, ang sarap magbabad anak, ang init-init ng panahon. Oh no Nay, yan ang suot mo. Oo, kung sa palengke tayo pupunta, okay lang na yan ang suot mo. Talaga pinagtiyaga mo yung luma, saka yung kupas na. Masasayang naman kasi kung susuotin ko yung mga bago mong bili, luluma agad. Alam mo Nay, suotin mo man ang damit o hindi, luluma pa rin yan. Sabi ni Mamita, tinawag niya nanay si Auntie Belen at nakikipagkita pa rin siya dito. At saka tinawag siya ni Belen na anak na para. Sabi kasi ni Belen, alam mo para, ang tigas-tigas ang ulo mo Talagang sinasabi mo pa yung bagay na yan kasi sabi kasi ni Fake Lucy, ay naku Nay, dumadagdag ka lang sa mga problema ko. So talagang nagtataka na si Mamita at alam niya na ang totoo, na talagang ang kaluluwa ni Para ang nasa loob ng katawan ng pagkatao ng kanyang manugang na si Lucy. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to. Pakapunghayan natin bukas ang episode 45 ng Stolen Life mga kapuso, araw ng Biyernes. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso and God bless us all.